Ang mga kongresista dapat inuuna ang kapakanan ng mga mamamayan sa kanilang distrito. Pero alam nyo ba mga kapuso, may ilang mga congressman tayo na ginamit ang milyong-milyon nilang pork barrel sa lugar na hindi naman nila sakop. Ang isyong yan ang tinutukan namin sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng GMA News and Public Affairs na Pork Chop. Pagsisiyasat sa pork barrel ng Kongreso. May news to go si Beo Bugawisan. Ang maayos na kalsada daan patungo sa magandang kinabukasan. Ugat na dinadaluyan ng kalakalan, tulay para sa serbisyo ng pamahalaan. Pero kung ang mga kalsada raw ang sukatan ng kaunlaran, di na nagtataka si Mang Faustino kung bakit ang kanyang probinsya ang pinakamahirap sa buong bansa. Ganito ang karamihan ng mga kalsada sa Zamboanga del Norte. Kaya sa mga tulad ni Mang Faustino, ang mga ani at iba pang kalakal, hindi madaling maging pera. Gaano po katagal ang nilalakad niyo mula sa bahay niyo po hanggang dito sa market? 3 oras. Lako lang yan. Atras. Ang mismong mayor ng Leon Postigo, aminadong walang matinong kalsada sa kanilang lugar. Puro lang magandang daanan. Yung mga constituents natin, yung mga tao natin galing sa bundok, yung para mahirapan sila. They will be discouraged also in more production and pagpababa ng mga agricultural product. Mga ganitong problema raw ang tinutugunan ng PDAF o Priority Development Assistance Fund ng mga mambabatas o mas kilala sa tawag na pork barrel. Sa website ng Kongreso, malinaw na nakasaad ang gamit at pakay nito. Kesyo mga proyektong pangkalusugan, edukasyon, tulong pinansyal o infrastrukturang tulad ng mga kalsada sa pamamagitan daw ng pork barrel, direktang na ipaparamdam ng mga mambabatas sa mga distritong kanilang nasasakupan na may gobyernong maaasahan. Sa pork database ng GMA News Research, mula noong 2003 hanggang 2005 at 2009 hanggang 2010, lumalabas na sa pagpapagawa ng mga kalsada ang pangunahing pinagbuhusan ng pork barrel ng mga mambabatas. Halos 23 billion pesos o halos 3 piso sa bawat 10 pisong PDAF. Sa 56 na probinsya, kalsada ang numero 1 proyekto ng mga kongresista. Pero lumalabas ding hindi sa lahat ng pagkakataon napupunta sa sarili niyang distrito ang pork barrel ng isang congressman. Sa loob ng 5 taong sakop ng pag-aaral, may 25 congressman ang nagpondo ng 46 na proyekto sa labas ng distritong kanilang nasasakupan. Umabot ito sa mahigit 100 milyong piso. 60% sa mga proyektong ito napunta sa mga lugar na mas maginhawa pa ang buhay kumpara sa mismong lugar na kinakatawan ng mambabatas na namudmod ng pork barrel. 2 congressman halimbawa ng isa sa pinakamahirap na probinsya sa bansa ang naglaan ng 3 milyong piso para sa 2 proyekto sa isang syudad sa Metro Manila. Isang dating kinatawan sa Central Luzon, nagpondo ng 15 million pesos road project sa Isabela. 29 million pesos naman ang inilaan ng isang dating kinatawan sa Ilocos Region para sa iba't ibang proyekto sa Metro Manila at Lanao del Sur. 2 dating congressman ng Northern Mindanao ang nagbigay ng financial assistance sa Metro Manila kahit di hamak na mas mahirap ang nasasakupan nilang lugar. Bakit yung hindi niya kinakatawan yung kanyang pangangalagaan, di ba? Meron sariling kinatawan yun eh. Kawawa naman yung mga tao na bumoto sa kanya, di ba? Kasi yun ang interest nila, yun ang primordial consideration. There is really nothing wrong as long as he's able to meet yung mga pangangailangan ng kanyang mga constituents. Paano nga ba namimili ng paggagamitan ng kanilang pork barrel ang mga mambabatas? Makikita sa taunang pambansang budget o General Appropriations Act ang listahan ng mga proyekto na maaaring paglaanan ng pork barrel. At ang nagpapatupad nito, ang DBM o Department of Budget and Management na siyang may hawak ng pera ng gobyerno. Sa nakalipas na dekada, halos hindi na bago ang listahan. Maliban sa ilang proyektong tinanggal noong 2010, gaya ng Agriculture and Fisheries Modernization Act o AFMA, sari-sari store at mga kagamitang pang-infrastruktura. Yung pork barrel, freed siya from restrictions and regulations that govern how public funds should be spent. Hanggat hindi tayo nakakapag-isip ng mas equitable na distribution of resources, dapat manatili ang pork barrel dahil ito ay nakakatulong sa mga mahihirap na mga barangay. Kaya sa huli, nasa kamay na raw ng mga mambabatas kung saan nila dadalhin ang kanilang pondo. Deo Bugawisan, GMA News.